Good morning. Tara, mabilis ang basa nating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 13 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang kronika, chapter 14. Ang tagumpay ni Asa laban sa mga taga-Ethiopia. Alam mo guys, ba't ako nagmamadali kasi late na ako. Nagising na ako 30 minutes ago, kaya lang nakabalik ako ng tulog nang nakaupo lang. Hindi ko na malaya, nakatulog ulit ako. Kaya nagmamadali na tayo. Ikalawang kronika chapter 14 verse 1, namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Juda. Verse 2, ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Verse 3, ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga ribolto ng Diyosang si Asherah. Verse 4, inautos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Verse 5, sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Juda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Verse 6, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod sa Juda at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Verse 7, sinabi niya sa mga taga-Juda, patibayan natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy binigyan niya tayo ng katiwasayan. Ganon nga ang kanilang ginawa at sila'y naging maunlad. Verse 8, ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300,000 kawal mula sa Juda na may mga sandatang panangga at sibat at ang 280,000 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Verse 9, dumating ang panahon na nilusob sila ni Zerah na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Marisa ay binubuo ng 1,000,000 kawal. Ang dami 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Verse 10, pagdating dooy, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sifata sa Marisa. Verse 11, bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. Wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, O Yahweh, na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa, sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos, huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao. Verse 12, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Verse 13, hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Verse 14, winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar sapagkat pinagharian ng takot kay Yahweh ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Verse 15, sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala ang napakaraming tupa at kamilyo. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang kronika chapter 15, ang mga reformang isinagawa ni Asa. Ikalawang kronika chapter 15 verse 1, si Azarias na anak ni Oded ay nilokoban ng Espiritu ng Diyos. Verse 2, pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin, nasa panig ninyo si Yahweh, habang kayo'y nasa panig niya, matatagpuan ninyo siya kung siya ay inyong hahanapin, ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil niya kayo. Verse 3, matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel, walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. Verse 4, ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap. Pakisabayan ako ng basa, guys, at
ng pare-pareho tayo matuto dito. Nandito na tayo sa ikalawang Kronika chapter 15 verse 4. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Verse 5, mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit sa ang lugar. Verse 6, naglalaban-laban. Yung verse 6 guys, naglalaban-laban ang mga bansa. So, ibig sabihin, baka ang tinutukoy nito, guys, is yung World War I. Kasi sabi niya, mapanganib doon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit sa ang lugar. So, ibig sabihin, di ba yung World War I, di ba lahat ng bansa is naglaban-laban? Baka ito yung tinutukoy kaya, hindi kaya? Verse 6, naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa. Yung sa atin guys, opinion lang kasi nakikibasa nga lang tayo sa history ng Israel. Verse 6, naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa. Lungsod sapagkat ginugulo at pinahirapan sila ng Diyos. Verse 7, ngunit magpakatatag kayo at huwag masaraan ng loob, gagantipalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Ikalawang Kronika chapter 15 verse 8, nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob, inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa sa buong Juda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Verse 9, pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Ephraim, Manasseh at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Verse 10, naganap ang pagtitipon ito sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon na paghahari ni Asa. Verse 11 ng araw. Verse 11 guys. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa. Ang dami talaga nila maghandog, no? Okay, ulitin ko. Verse 11, ng araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Verse 12, gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 13, at papatayin ang sinumang hindi sasamba sa kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Verse 14, pasigaw na nanumpal sila kay Yahweh, nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trompeta at tamboli. Verse 15, masayang-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh at ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh, nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Pero magkakagulo na yung mga bansa guys, pero sila guys tahimik. Payapa, I mean. Okay, at ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh, nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Verse 16, inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng Diyos-Diyosang. Sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng Diyosang si Asherah, winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron. Verse 17, kahit hindi naalis si Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Ulitin ko yung verse 17 guys ha. Ikalawang Kronika chapter 15 verse 17. Kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Verse 18, dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na inilaan niya at ng kanyang ama sa Diyos. Verse 19,
hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. So 35 years siyang naghari, guys. Tapos ang galing na, walang gulo, walang gera-gera, walang nag ano sa kanya. Kung bakit si Father God talaga ang nagtatnubay sa kanila, hindi sila binigyan ng kaguluhan, kundi mapayapa yung kanilang bansa sa loob ng 35 years. Okay, hanggang diyan na lang, guys. Bukas na itong ikalawang Kronika chapter 16, pagputol ng pakikipagkaibigan sa Israel. Okay, bye everyone. God bless.